Magandang umaga mga kapatid at sa ating mga nanonood online. Ano po, sa oras ito ay pagpapatuloy natin yung ating series na naumpisahan about history maker. Ito po ay mga buhay ng ating mga naunang manampalataya kay Kristo na gumawa ng history para meron tayong maging batayan sa ating panampalataya paglilingkod. So, sa umaga ito, ay pag-uusapan natin yung buhay ng isa sa mga apostol na walang iba ay si Judas. Siya po ay si Judas Iscariot. Ano po? So, isa siya sa mga 12 disciples. So, tingnan natin ano po ang talambuhay ni Judas, kung ano ang kanyang naging ambag sa Christianity, kung ano ang kanyang ginawa para siya ay naging bahagi sa tinatawag nating history maker sa ating kasaysayan. So, kung tingnan natin ano po, ay si Judas din ang isa sa nagkanulo kay Kristo. Batay sa New Testament record o sa Gospel, mababasa natin na pinagkanulo niya ang Panginoon during his time. So, ngayon titingnan natin ano po, ang pagkasunod-sunod ng kanyang ministry, simula sa kanyang pagtatawag, sa kanyang ginawang desisyon na ipagkanulo ang Panginoong Hesus, at yung bunga ng kanyang ginawa sa pagkanulo niya sa ating Panginoong Hesus. So, tingnan natin, Judas' name is the Greek version of the Hebrew Judah. So, ang Judas na pangalan ay isang Griego na salita na ang kahulugan niya sa Hebreo ay Judah, na ang ibig sabihin naman ay purihin ang Diyos or let God be praised. Yung po ang ibig sabihin. So, however, the origin of Iscariot is not clear. So, yung salitang Iscariot sa kanyang pangalan na Judas Iscariot ay hindi maliwanag kung saan siya nanggaling. But, sabi ng mga theologian, it is widely held that the Greek Iscariot comes from the Hebrew Iscariot. Ang kahulugan ay man of Keriot, na ang ibig sabihin is a city in Palestine. So si Judas ay isa sa mga non-Galileo disciple ni Jesus Christ. Ano po? So, kung tingnan natin yung historical background, historical context about Judas Iscariot, siya ay nagsimula at first century around 80. If the speculation about the meaning of Iscariot are true, he would have been from southern Judah. Okay, so which also means he would have been the only one of the 12 disciples from Judea. So, although we don't know for sure kung saan siya lumaki, pero siya ay nag-join sa ministry ni Jesus Christ in his 3-year ministry, definitely pleasing him as Israel around 30 AD. At the time of Israel was occupied by Rome, which was newly transformed from the republic to a massive empire of rapid conquest. In Israel, the Pharisees and Sadducees were the religious rulers of Israel and Jerusalem during the time. But they were submitted in temporal matters under the authority of Roman appointed king or Roman governors. So during the time sa ministry nila ni Judas at ni Jesus Christ, yung Israel that time ay occupied siya ng Rome. So, bawat city, yung Rome ay may nilalagay na mamumuno. At yung mga religious leader ay doon sila magsasubmit sa in-appoint ng Roma sa bawat city na mamumuno. So, ngayon, yan ang historical background ni Judas Iscariot. Ngayon, tingnan natin kung si Judas ba talaga ay isa sa mga 12 disciple. Bakit sa bandang huli ng kanyang buhay ay
ipinagkanulo niya ang Panginoong Hesus. Minsan magtatanong tayo, siya ba talaga yung totoong disciple o totoong tinawag ng ating Panginoon? Kasi sa kalagitnaan ng kanyang paglilingkod, bigla niya na lang iniwan ang kanyang paglilingkod kay Kristo. Sa kadahilanan din naman na yaon ay natupad yung hula sa Bible, sa Old Testament, about sa kaligtasan ng plano ng Diyos sa mga tao. So una, si Judas ay tinawag na apostles. Okay, mababasa po natin yan sa aklat ng Matthew chapter 4, chapter 10 verse 4, also sa aklat ng Mark chapter 3 verse 9-10, maging sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 16, mababasa natin maliwanag doon na si Judas ay tinawag ni Jesus Christ na disciples. Tingnan po natin. Sabi sa Matthew chapter 10 verse 4, Jesus called his 12 disciples to him and give them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. These are the name of the 12 apostles. Pinangalanan ni Kristo isa-isa dito sa chapter na ito, pinangalanan ni Jesus Christ isa-isa ang kanyang tinawag na disciples. At kasama po dito si Judas. Basahin po natin. There are the names of the 12 apostles. First, Simon. Simon is called Peter, and his brother Andrew, and James, son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. So dito sa tagpong ito, si Judas Iscariot ay kasama sa tinawag ni Jesus Christ na disciple. So makikita natin na si Judas ay tinawag ng Diyos bilang apostol. Sa katunayan po niya, sa aklat ng Marcos at sa aklat ng Lucas, kasama din si Judas na inutusan ng Panginoong Hesus na humayo kayo. Ang utos sa kanila ng Panginoong Hesus, binigyan sila ng authority, ng karapatan ng ating Panginoong Hesus na magpalayas ng mga impure spirits, magpagaling ng mga may sakit, at maghayag ng kanyang salita. So, si Judas ay maliwanag sa mga verses nito, sa record ng New Testament, na siya ay tinawag ng Diyos na apostol. So, wala pong duda na si Judas ay isa sa mga apostol. So, kung tingnan natin, ano po, nakakalungkot minsan, na may isang disciple na tumalikod sa kanyang paglilingkod dahil sa kanyang pansariling desire. Minsan po sa buhay natin hindi natin maiwasan. Ano po? Kung tayo ay tumingin sa ating iglesia, para hindi na ako lumayo, ano po, sa ating mananampalataya, minsan magugulat na lang din tayo na yung katabi natin sa upuan ng church, na lagi natin kasama sa mga gawain, sa mga training, sa mga seminars, na lagi natin kasama ng matagal ng panahon sa paglilingkod kay Kristo. At mabalitaan na lang namin one time na tumalikod sa kanyang pananampalataya. Minsan, nag-i-exist hanggang ngayon sa iglesia ang ganitong sitwasyon kung ano ang ginawa ni Judas that time. At madalas, at nakakalungkot isipin, ay ito ang realidad na minsan nangyayari sa loob ng iglesia. At ang masakit dito minsan ay yung mga leader natin, o minsan yung mga nasa kasabayan natin, o minsan yung mga nasa baba natin. Mapapansin na lang natin at makikita at malalaman na sila ay tumalikod sa paglilingkod kay Kristo. So, saan ba ito si Judas nagmula? Sabi ko nga kanina, siya ay galing sa Keriot. Kerios was a town in southern Judea. Okay, so si Judas lang po ay isa sa mga 12 disciple na non-Galilean. So, yung 11 po ay mga taga-Galilea sila. Doon sila tinawag ng ating Panginoong Hesus. So, tingnan natin ano po, Judas Iscariot bilang isang apostate. Tingnan natin ngayon ang isang side sa buhay ni Judas bilang isang tumalikod kay Kristo. Number 1,
the depiction of Judas. Okay? So, kung pansinin natin, ano po, during his ministry, ay sa umpisa si Judas ay isang disciple. Pero habang siya ay isang disciple ni Kristo, si Judas ay nakapaggawa ng isang decision na hindi niya na pwedeng bawiin kailanman. So tingnan natin. So una, he was a thief. Siya ay isang magnanakaw. Sabi sa aklat ng John, chapter 12, verse 1 and 8, yung kwentong ito ay isang pangyayari na nakitaan natin si Judas ng isang maling motibo pagdating sa bagay na ito, sa ginagawa niya sa ministry habang kasama ang Panginoong Hesus. Basahin po natin yung chapter 12 ng John. Sabi dito, 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived. Where Jesus had rise from the dead, her dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. So then Mary talked about the pure nard of expensive perfume. She poured out it on Jesus' feet and ang pinunasan niya yung paa ni Jesus Christ na binuhusan ni Mary ng mamahaling perfume. So then sa kwentong ito, ay nung binuhusan na ni Mary ang paanan ni Kristo ng mamahaling pabango, ay kumalat yung bango sa loob ng room. Then sabi ni Judas, but one of his disciple, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Yung objected ni Judas ay, why was this perfume sold and the money give to the poor? Sabi ni Diyos ng gano'n. Bakit hindi natin ito bininta yung perfume na ito? Yung pabango na ito. At yung napagbintahan ay ibigay na lang sa mga mahihirap. Ang halaga ng perfume na ito ay katumbas ng isang taong sahod ng isang tao sa panahon nila. So, kung ilalagay natin sa panahon natin, medyo malaking amount yung halaga ng perfume. Pero sabi ni Judas, dapat bininto na lang natin yan at binigay sa mga mahihirap. Pero sabi dito sa Bible, ay he did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. So, hindi ito sinabi ni Judas, sabi sa Bible, hindi dahil siya ay may concern doon sa perfume, kundi concern siya doon sa amount na makukuha sana kapag bininta yung perfume para makuha niya. So, si Judas po ay isang ingat yaman ng mga 12 disciples o sa ministry ni Jesus Christ. So, dito makikita po natin, sa umpisa pa lang ng kanyang ministry, ay meron na siyang motibo na hindi tama. Nag-umpisa siya sa paglilingkod kay Kristo na hindi tama ang kanyang motibo. Kaya siya sumunod kay Kristo dahil sa pagkakaalam niya o dahil sa pag-asa niya na si Kristo ay magiging hari ng Israel at papalayain sila sa pagiging alipin nila sa Roma. Pero kabaliktaran yon. Ang nangyayari that time sa panahon ni Christ ay kabaliktaran sa kanyang inaasahan na hindi niya alam o hindi niya na siguro naisip na yung pagpapalaya ng Panginoon na gagawin sana during that time ay spiritual aspect. So ang iniisip ni Judas siguro ay yung literal na pagpapalaya sa kanila sa pagkakaalipin. So hindi na ni Judas natingnan yung spiritual aspect. So minsan ito ay nangyayari minsan sa loob ng iglesia. Na minsan kaya tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa isang motibo na meron tayo. At madalas ay may mga iba't iba tayong motive sa paglilingkod kay Kristo.
May iba-iba tayong dahilan kung bakit tayo ay nasa loob ng iglesia. May iba't iba tayong rason kung bakit tayo ay sumusunod kay Kristo. Ano po? So, glory to God kung tama ang ating motibo. Glory to God kung sa umpisa pa lang ay tama na ang ating desire o yung motive na meron tayo. At hindi katulad ni Judas na sa umpisa pa lang ay naging mali na ang kanyang motibo sa pagsunod kay Kristo. So, kung pansinin natin, ano po mga kapatid, si Maria, ang motibo ni Maria ay maganda. Ano po? So yung buhusan mo ang paanan ng Panginoong Hesus ng isang mamahaling pabango, yun po ay isang act ng pagpakumbaba ni Maria sa Panginoong Hesus. Ang ginawa ni Maria ay isang kahanga-hanga sapagkat iyon ay nagustuhan ng Panginoong Hesus. Ang ginawa ni Maria ay kahanga-hanga sapagkat iyon ay nagpapakita ng kanyang pagsunod sa Panginoong Hesus. Pero si Judas ay gumawa ng criticism sa ginawa ni Maria. At ang sabi nga ni Judas, ay mababasa natin sa John chapter 12, verse 4 and 5, na ang sabi ni Judas, dapat bininta na lang ang pabangong ito. Alam niyo po mga kapatid, itong isang malungkot na katotohanan o realidad sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Madalas, ito ay nangyayari sa loob ng iglesia madalas o sa loob ng Christianity. Ano po? Minsan, ay kapag meron tayong kapatid na gumagawa ng isang bagay na kahanga-hanga sa Diyos, katulad ni Maria, ano po, na binuhusan niya ng mamahaling pabango ang paanan ng Panginoong Hesus at ikinatuwa naman ng Panginoong Hesus. Isang bagay na hinangaan ng Diyos kay Maria. Minsan sa loob ng iglesia o sa Christianity bilang mga magkakapatid kay Kristo, minsan po nangyayari ito sa atin. Na kapag meron tayong kapatid o kapag natin kapanampalataya na may ginawang isang bagay para sa Diyos, minsan kinikriticize natin. Na hindi sana'y matuwa tayo dahil siya ay may ginawang isang bagay na para sa Diyos, isang bagay na ikinatuwa ng Diyos, isang action na ikinatuwa ng Diyos, pero minsan tayo na mga Kristiyano madalas, imbes na papurihan natin ang Diyos sa ginawa niya, imbes na makigalak tayo sa kanyang ginawa, minsan ikikriticize pa natin. Katulad po ni Judas, mga kapatid. Si Judas po ay criticize niya ang ginawa ni Maria na pagbuhos ng mamahaling pabango. At ang sabi nga po ni Judas, ulitin mo sa pagsabi, hindi dapat bininta na lang ang pabangong ito. Dahil din sa kanyang motibo na makuha niya ang pinagbilang ng iyon. Ito po madalas ang nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. Na kapag may kapatid tayong pinagpala ng Diyos, kapag may kapatid tayong inangat ng Diyos sa ministry, kapag may kapatid tayong binigyan ng Diyos ng promotion, tayo pa yung number one na magbibigay ng criticism sa Kanya. Minsan hinihila natin pababa. Bakit natin kaya ginagawa yan? So kung merong ganong tayong kilalang kapatid na walang ginawa sa kapwa niyang kapatid, kundi mag-criticize, sasabihin po natin, hoy, merong spirit ni Judas, taong ito. So sana po ay hindi natin ma-adapt yung ganitong attitude ni Judas na sa kabila ng magandang bagay na ginawa ko para sa church, para sa kapatiran, para sa iglesia, sa kabila ng lahat ng iyon, meron at merong lalabas na magkikriticize sa iyo para hilahin ka pababa. Kapag may ganitong kapatid tayo na kilala sa ating iglesia o sa loob ng ating pagsasama bilang mga Kristiyano, ay siya ay mayroong espiritu ni Judas. Ano po? Ito po ay nangyayari ngayon, hanggang ngayon, sa ating iglesia o sa ating mga kapatid. Kapatid, kung meron tayong mananampalataya na
binigyan ng Diyos ng promotion, magigalak tayo. Huwag na natin siyang i-criticize. Huwag na natin siyang pagsabihan ng kung ano-ano. Kundi matuwa ka na lang kasi inangat siya ng Diyos. Nang sa gayon ay hindi tayo magiging traitor katulad ni Judas sa ministry ng Panginoong Jesus. Amen po. Next. Okay? So, tingnan natin, bakit ba si Judas ay naging traitor? Okay. Why Judas was a traitor? Sabi dito, the person behind Judas' crime, una, siyempre si Satan. Satan controlled him from the very beginning. According to the John chapter 6 verse 70 hanggang 71, ay sabi dito na si Satan yung nag-control kay Judas from the very beginning. So kung tingnan natin kung hindi si Satan yung nag-control kay Judas from the very beginning, hindi siya gumawa ng isang bagay na ikakapahamak niya. So, pangalawa, the persons behind Judas' crime, Satan was his spiritual father because Jesus referred to Judas as the son of perdition. Sabi sa John chapter 17 verse 12. Si Judas ay referred ni Jesus Christ as the son of perdition. Then Satan put the desire in Judas' heart to betray Christ. Makikita po natin yan sa John chapter 13 verse 2. Sabi dito, the evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. So, yung tagpong ito, ay sila ay nasa isang, anong tawag dito, isang hapagkainan. At yung devil, sabi dito, and the devil had already prompted Judas para ipagkanulo si Kristo. So, kung tingnan natin, yung Satan pala ang nagbibigay ng desire sa heart natin. Hindi naman totally desire, but si Satan yung nagbibigay sa atin ng something negative sa ating heart para talikuran ang paglilingkod kay Kristo. Si Satan pala ang nagkokontrol sa atin kapag tayo ay gumawa ng isang bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos. Katulad nung ginawa ni Satan sa kay Judas. So dito maliwanag na nakikita natin sa aklat ng John, chapter 6 verse 70, sa aklat ng John chapter 17 verse 12, also sa aklat ng John chapter 13 verse 2, na sinasabi dito na the person behind Judas' crime is walang iba ay si Satan. Mga kapatid, minsan sa buhay po natin, ay hindi natin maiiwasan na makagawa ng isang bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos. Kaya naman kapag tayo ay nasa ganong sitwasyon, kapag tayo ay nasa ganong gawain sa panahong ito, kapatid, na ang ginagawa natin ay hindi kalugod-lugod sa ating Diyos, tayo po ay siyasatin natin yung ating mga sarili. Kasi malamang, kontrolado na po tayo ng Diablo. O malamang, nalagyan na po ng Diablo ang ating puso ng isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So lagi po natin siyasatin ang sarili natin. Nang sa gayon ay hindi mag-exist yung ginawa ni Judas sa buhay natin at sa loob ng iglesia. Ano po? Yung next po ay yung isa sa mga dahilan or the person behind Judas' crime. So, yun po, una is si Satan. Next po ay the price received for Judas' crime.
So, sa Matthew chapter 26 verse 14 to 16, dito natin mababasa sa chapter na ito kung ano yung plano na ginawa ni Judas sa pagkanulo kay Jesus Christ. So, nangyari ito during the, magkakasunod-sunod lang ito na event. During the hapunan. During the hapunan. So, habang sila ay nagkakainan, sabi ko sa ating mga naunang binasa ng mga verses, ay si Satan ay pumasok sa heart, o si Satan ay nag-inject ng something not good do sa heart ni Judas na naging dahilan upang ipagkanulo ni Judas ang Panginoong Hesus. So, dito sa Matthew chapter 26, verse 14 to 16, mababasa natin sa chapter na ito, ay ang ginawa ni Judas ay plinano niya. Una is pumunta siya sa mga Pariseo. Pagpunta niya sa Pariseo, ang tanong sa kanya ng Pariseo ay, "What are you willing to give me if I deliver him over to you?" Sabi niya sa Pariseo. Nagtanong siya sa Pariseo ng ganito, kung ano man ang tawag nila sa Pariseo that time, "Sir," or "Pariseo, ay ano bang pwede niyong ibigay sa akin kapag ipagkanulo ko ang Panginoong Hesus sa inyo? O kapag dadalhin ko siya sa harapan ninyo?" Okay? So, sumagot yung mga Pariseo na bibigyan ka namin ng 30 pieces of silver na coins. At during that time, yung 30 pieces na silver na coins is napakalaking halaga sa panahon nila. Ano po? Sa panahon na natin ngayon, yung silver mahal pa din. Ano pa kaya sa panahon nila kapag coins ang pinag-uusapan? Dito nga, hindi na coins yung pinag-uusapan. Isang simpleng silver lang, napakahalaga o napakataas ng presyo. So, from then, Judas was for an opportunity to hand him over. So, sa kwentong ito, sabi ni Judas sa mga Pariseo, yung taong aking hahalikan ay alistuhin nyo sapagkat siya ang Panginoong Hesus. So, nung nasa senaryo na that time, ay yun nga yung nangyari. Sa madaling kwento, nangyari ang lahat ayon sa plano ni Judas sa patungkol sa pagdakip sa kay Jesus Christ. Ano po? So ngayon, kung titingnan natin, ay yung mga pangyayaring ito ay na-prophesy na. Ano po? Noong panahon ng Old Testament. Ito ay binanggit na sa Psalms. Ano po? Na ang sabi ay sa huling ang sabi ay yung anak ng tao ay ipagkakanulo ng isang taong malapit sa kanya. So, mababasa po natin iyon sa aklat ng Psalms. No po, so kung tingnan natin ay yung nangyari o plano ni Judas ay malamang sa malamang yun ay alam na rin ng Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus nung si Judas ay paparating na sa kanila, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kay Judas, gawin mo na ang iyong nais gawin. Ano po? Minsan mga kapatid, ay kung titignan natin ang kwentong ito, parang walang kinalaman sa buhay natin. Pero mga kapatid, meron po itong kinalaman sa buhay natin. Madalas, tayong na mga Kristiyano, ay pinaplano natin, minsan, ang paglayo sa church. Di po ba? Minsan, gumagawa tayo ng mga iba't ibang dahilan. Gumagawa tayo ng iba't ibang katwiran para hindi lang tayo makapunta ng church. Para hindi lang tayo makasama sa evangelism. Para hindi lang tayo makasama sa gawain ng church. Minsan gumagawa tayo ng isang solidong plano para ay maganap din yung ating gustong gawin.
So, minsan, kapag may ganito tayong plano sa buhay nating Kristiyano, ay hinahayaan tayo ng Diyos sa planong iyan. Sapagkat malaya tayong gawin kung ano ang aming naisip gawin. Dahil nga tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan gumawa ng mga bagay na gusto natin. At kailanman na hindi pinakialaman ng Diyos yung decision na meron tayo. Katulad ng decision ni Judas na ipagkanulo niya ng 30 pieces of silver ang Panginoong Hesus. Hindi na pinakialaman ng Panginoong Hesus ang kanyang decision. Sapagkat si Judas ay isang tao na katulad natin na malaya rin dumisisyon sa kanyang sarili. At madalas na, tulad na sabi ko kanina, ito rin po ay nangyayari sa buhay natin. Yung kwentong ito ay isinama sa Bible, hindi para tularan si Judas. Ang tatlong ito ay sinama sa Bible para maging babala sa atin. Na minsan, tayong ng mga Kristiyano ay may ganitong espiritu ni Judas. Sa anong paraan? Minsan at madalas, pinaplano natin kung ano ang ating idahilan kay pastor, kay elder, kay leader, kay mentor, para hindi maka-join sa fellowship, para hindi makapunta sa Bible study, para hindi makasama sa gawain ng church, para makatakas sa prayer meeting, para makatakas sa Bible study, para makatakas sa assignment, para makatakas sa mga Bible readings. Minsan may mga iba't tayong dahilan na pinaplano. So kung ganito po tayo mga kapatid, ang ibig sabihin nun, nag-i-exist sa atin yung espiritu ni Judas. Okay? So ngayon ano po, sa mga nasa bahay na nanonood, sa mga kapatid ko na nanonood online, sa mga kapwa ko Kristiyano na nakikinig sa amin sa oras na ito, tingnan niyo po ang inyong katabi, kung may katabi po kayo. Tingnan niyo po kung baka andyan sa kanya yung espiritu ni Judas. Okay? Yung espiritu ni Judas. Or subukan mo rin i-evaluate ang inyong sarili. Subukan nyo rin i-check yung mga sarili natin. Ano po? Na yung ginagawa ba natin ngayon sa buhay natin ay nagpapalayo sa atin sa kalooban ng Diyos? O yung mga bagay-bagay na ginagawa natin ngayon, ito ba ay inline pa sa kalooban ng Diyos? O yung bagay na ginagawa mo ngayon ay bagay na nagpapalayo na sa iyo sa ugnayan mo kay Kristo? Kapatid, kapag ang ginagawa mo ngayon ay isang bagay na naglalayo na sa iyo sa Diyos, ang ibig sabihin lang po noon ay nakaka-capture ka ng espiritu ni Judas o ni Judas Iscariot. So, subukan po natin mag-realize. Subukan po natin i-check yung mga sarili natin. Ano po? Sa oras na ito. Sunod po ay the death of Judas. So, paano ba si Judas namatay? After niyang ipagkanulo ang Panginoong Hesus, si Judas po ay namatay. Ano po? Katulad din po natin, ay darating po tayo sa ating hantungan. Sa mga bagay-bagay na ginagawa natin ngayon, sa ministry na ginagampanan natin ngayon, sa buhay natin na ginagalawan, darating ang time na tayo haharap sa ating hantungan, katulad po ni Judas. Okay? So, the penitence of the traitor. So, ito yung penitence ng traitor. Okay? Una, the misery before his death. Ano yung nangyari kay Judas? Sabi sa Matthew 27, verse 3 and 4. Sabi dito, when Judas who had betrayed him, so that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief Pharisees or chief priests and the elders. At sabi niya, I have sinned. He said, for I have betrayed innocent's blood. So sabi ng mga Pariseo kay Judas, ano sa amin? Kung binitray mo ang inyong Panginoon, then that's your responsibility. Sabi ng mga Pariseo kay Judas. So, ito yung
misery ni Judas bago siya magpakamatay. Binalik niya yung binayad sa kanya ng mga Parisiyo. Okay? Sabi niya sa Parisiyo, nagkamali ako sapagkat nahatulan ang isang inusinting tao dahil sa ginawa ko. At ang sagot sa kanya ng mga Parisiyo, ano naman sa amin ngayon? At ang sabi ng Parisiyo sa kanya, that's your responsibility. Sa madaling sabi, mga kapatid, na we are responsible sa mga bagay-bagay na gagawin natin sa buhay na ito. Kung ano man ang decision na gagawin natin, kung ano man yung plano na gagawin natin, tayo ay responsible nun. Tayo ay accountable nun. No po? At wala tayong ibang sisihin. Okay? So the method of his death, ito yung paraan ng kanyang pagkamatay. Sabi sa Matthew chapter 27, verse 5, ano po, or basahin na lang natin sa Acts, mas malinaw kasi sa Acts chapter 1, verse 18, ano po, malinaw ang nakasulat doon, na ang sabi doon, sa kanyang pagkamatay ano po, basahin po natin. Sa kanyang pagkamatay in those days, Peter stood up among the believers. So sa Acts po ito, ano po, sabi ni Peter ng ganon, in those days, Peter stood up among the believers, and he said, "Brother and sister, the scripture had to fulfill, in which the Holy Spirit spoke long ago through David concerning Judas, who served as guide for those who arrested Jesus. He was one of our number and shared in our ministry. So, with the payment he received for his wickedness, Judas both of fell headlong, his body open and his intestine spilled out." So si Judas daw ay, sabi ni Peter, ay nagpakamatay at bumagsak sa isang mataas na lugar. At nawasak ang kanyang katawan at lumabas ang kanyang intestine, yung kanyang mga lamang loob. Ano? So kung tingnan natin kasadlak-sadlak na pangyayari ang naging wakas ng buhay ni Judas. Kung titingnan po natin na sa kabila ng kanyang desisyon na ginawa sa pagkanulo sa Panginoong Hesus, ay kasadlak-sadlak na consequences ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ano po? So, sa madaling sabi, mga kapatid, ano po, kung babalikan natin ang buhay ni Judas, si Judas ba ay may ginawang ambag sa history ng Christianity? Ang sagot po is yes, meron. Sapagkat kung wala si Judas, ay hindi na fulfill yung prophecy sa Old Testament patungkol kay Kristo. So, sa madaling sabi, ano po mga kapatid, tayo ngayon ay nagtatamasa ng buhay na walang hanggan sapagkat si Jesus Christ ay na-fulfill niya kung ano man ang kanyang tungkulin o ang task na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama para sa atin. Sa tanong ito, ano po, ay ang buhay ni Judas ay nagpapakita sa atin ng isang warning na kung saan ay huwag nating gayahin ang kanyang ginawa, na sa umpisa ng kanyang buhay, siya ay masugid na tagasunod ni Kristo, siya ay isang ginamit na ng Diyos sa pagpapalayas ng mga demonyo, sa pagpagaling ng mga may sakit, sa ministry, ginamit na siya ng Diyos as a disciple. Pero decision po ni Judas ang tumalikod sa Diyos bilang disciple. Ang kwento ni Judas o ang buhay ni Judas ay nagpapakita sa atin ng isang warning, mga kapatid, na kung saan ay accountable tayo sa ating gagawing aksyon, sa ating gagawing plano. Accountable tayo sa lahat ng bagay na mga gagawin natin. Ano po? So, katulad sa ginawa ni Judas, accountable siya doon.
sa kanyang ginawa. Ang kwento ni Judas ay nagpapakita ng isang katuruan sa atin na kapag tayo ay naglingkod sa Diyos, ay dapat una pa lang ay itamaan natin yung ating mga motibo sa pagsunod kay Kristo. Pangalawa, huwag tayong magplano ng isang bagay na ikakalayo natin sa Diyos. Katulad ni Judas na nagplano siya kung paano niya i-betray ang Panginoong Hesus. At sabi ko nga kanina, siya po ay accountable doon. Sa buhay natin bilang Kristiyano, ganun din. Huwag nating subukan, mga kapatid, na planuhin ang paglayo sa Diyos. Huwag nating subukan na planuhin ang pagtalikod natin sa church. Huwag po natin planuhin na gumawa ng isang kasalanan sa mata ng Diyos. Sapagkat kapag ginawa po natin yon, mangyayari po sa atin yung consequences na ibibigay sa atin ng Diyos. Katulad sa kay Judas, na binigyan ng Diyos ng consequences kung ano man ang kanyang ginawang decision at action during that time. Ang kwento po ni Judas, ito ay nagbibigay sa atin ng isang aral na nasa kabila ng lahat. Nasa kabila ng lahat, mga kapatid, una pa lang, ay itama na natin ang lahat ng bagay patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. At huwag nating hayaan na magkaroon ng pagkakataon ang dyablo na makapasok sa ating isip, na makapagbigay sa atin ng isang negative na bagay na magiging daan para tayo ay bumagsak sa paglilingkod sa ating Diyos. Sana sa oras nito ay napagpala po ang bawat isa sa buhay ng isang lingkod ng Diyos na si Judas Iscariot. Isang magandang gabi or hapon sa bawat isa at pagpalain po tayo at naway ingatan tayo ng Diyos sa panahong ito na tayo ay humaharap ngayon sa pandaigdigang pandemic sa ating bansa. Pagpalain po tayo at ang pagsama ng Diyos ay sumaatin po sa bawat isa na nanonood ngayon. Sa Diyos po ang papuri.